Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Last live streaming po natin ito sa buwan po ng September 2025. Siyempre, October 1 na bukas eh. Umpisahan po natin ito pong ating talakayan sa isang magandang halimbawa. Sana lahat po ng mga mambubutas, mga mambabatas, ganito po ang gawin, ano? Kasi nakita ko po doon sa isang comment sa pinapalo po nating page, meron pong isang nag-comment at ipinagmamalaki nila yung kanilang kongresista doon po sa kanilang lugar. Ito po ay si Congressman Carmelo Pogi Lasatin Jr. Parang hindi naman Pogi, joke. Poging-pogi, tingnan nyo naman ang itsura. Pogi eh. Carmelo Pogi Lasatin Jr. Siya po yung halimbawa ng mambabatas. Kahanga-hanga po yung kanyang ginawa ngayon dito. Kasi ang dami pong mga mambubutas eh. Ito mukhang mambabatas to dahil ano yung ginawa niya mga tol. Ito po, yung kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, kanya pong inireveal sa public. Hindi na kailangan hingin pa. Siya na mismo ang nagkusa. Basahin po natin yung post niya last September 26, 8:30 in the morning. Congressman Pogi reveals SALN to public. Saan po ito? Sa Pampanga, 1st District. Yung mga taga Pampanga dyan, shoutout po sa inyo ha. Totoo ba to? Parang hirap na kasi magtiwala sa mga kontratista eh. Mga congressman, ano? Tapos yung mga senador na mga senatong, parang nasisira talaga tiwala ngayon ng taong bayan sa Congress eh. 1st District, Pampanga, Congressman Carmelo Pogi Lasatin Jr. publicly disclosed the contents of his statements of assets, liabilities, and net worth on September 26, 2025. This follows Lasatin's declaration of support for the call of Isabela, 6th District Representative and 29th House Speaker Faustino Boji D. III for government officials, particularly lawmakers, to reveal their SALN to the public after issues of widespread corruption and collusion among legislators, contractors, and officials of the Department of Public Works and Highways came to light. Sabi niya po, I am publicly disclosing my SALN in response to the people's clamor for transparency in solidarity with my colleagues in the House of Representatives who have also done the same. Sana naman, tularan sila ng mga iba pang mga mambubutas, mga mambabatas. No? Ayan, ang laki ng SALN niya. No? Total assets, 128 million pesos. Pero karamihan po inherited. Mukhang mayaman naman talaga ang pamilya. Kasi minana yung mode of acquisition ay minana niya. A total of 128 million pesos assets and liabilities of 4 million pesos. Net worth, ang yaman, 123 million pesos. May mga business interest and financial connection siya. Pero syempre, divested siguro ngayon yan. Hindi na pinakita dito kung ano-ano. Basta tolling, water system, saka real estate. Owner, stockholder, no? At least ito mga tol, pwede itong i-scrutinize ng publiko, particular yung 1st District po ng Pampanga. Kaya kahanga-hanga po ang ginawa po nitong si Carmelo Pogi Lasatin Jr., representative of 1st District of Pampanga. And I do not know kung sino pang ibang mga kongresista ang naglabas ng kanilang SALN. Sa Senado, wala pa tayong kilala na naglabas po publicly ngayon ng kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Sana gawin po ito hindi lamang ng mga mambabatas, kung hindi lahat na po ng mga taong gobyerno, partikular yung mga matataas ang katungkulan sa ating gobyerno. Ako, pretty sure ako ang ating Pangulo willing niyang gawin, no? Kung talagang kinakailangan. Pero siguro kung marinig tayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang hindi naman inuutusan siya, tulay suggestion lang naman, total, inilabas naman ng ating Pangulo ang kanyang SALN noon, baka pwede niya na rin ilabas ngayon para itong Vice Presidente natin wala nang dahilan na itago pa ang kanyang SALN. Anyway, suggestion lang naman yan at sana hindi niyo po masamain. Ngayon, punta po tayo dito po sa ating pag-uusapang issue. Si former Senate President Chis Escudero ay mukhang napikon dito po kay Attorney Jesus Palsis. A little backgrounder lang Si Attorney Jesus Palsis kasi, basically, ang political leanings po nito ay kakamping, no? I believe, pinangampanya niya ang kandidatura ng mga pink sa mga nakalipas po na eleksyon. And
nung pumutok po ang mga issue sa kasalukuyan pong gobyerno, particular dito kay Vice President Sara Duterte, very popular po ang kanyang pangalan. Kaliwat kanan po kasi yung pag-criticize niya. Lahat kinikriticize po nito eh. Sa aking pong napakinggan na interview niya, legitimate talaga yung kanyang, yung kanyang Facebook ay talagang mga pioneer Facebook sa Pilipinas, no? Ako kasi yung Facebook ko, ang dami ko nang na-delete na Facebook before eh. Sayang yung Facebook ko na kinreate ko noong 2007. Etong si Atty. Jesus Palsis, according to him, 2008 pa yung origin ng kanyang Facebook. At kung babalikan daw po yung mga post niya doon, syempre ang gobyerno noon ay Macapagal, Aquino, Duterte, and Marcos. Lahat daw po yan, meron talaga siyang point of criticism. Dahil parang sinasabi niya ngayon sa harapan ng publiko ay hindi po siya loyal sa mga politiko kung hindi loyal po sa bansa. Kapag ka nakikita niya daw po na karapat-dapat i-criticize ang isang polisiya o isang taong gobyerno, hindi po siya aalinlangan na i-criticize ito. In fact, sa interview na napakinggan ko rin, napapanoorin at re-reaction na natin mamaya, ay sinabi niya doon na kaya po siya nag-aral ng abogasya and eventually naging abogado ay para po ipaglaban kung ano po yung sa tingin niyang tama dahil sa paniniwala niya ang mga taong gobyerno wine-weaponize ang batas pabor para po sa kanila. Ngayon, paano nagkaganito? Saan nag-ugat ang issue na ito sa kanya ni Senator Chis Escudero? Kasi yesterday, although sinasabi may confidentiality daw po ang pagsasampa ng disbarment case sa isang abogado, pero mukhang hindi po yun na ginawa ng kampo o nitong si Senator Chis Escudero. Dahil sa paniniwala ni Atty. Jesus Palsis, the office of Senator Chis Escudero or he himself may have published yung cost distribution of this verified complaint for disbarment against Jesus Palsis. At ito nga po, kalat naman po ito sa internet at hindi na po natin buburahin. After all, di naman ako abogado, no? Wala tayong dapat ikatakot na madidisbar po tayo. Ang mga dahilan po kasi dito ay sinasabing yung mga personal post na daw talaga nitong si Atty. Jesus Palsis, particular dito po kay Senator Chis Escudero, no? Kung babasahin po natin ito, nakalagay po dito yung mga kadahilanan. Like for example, walang hiya ka Chis Escudero, hindi mo lang nilagyan ng 9.1 billion pesos ang baluarte mong sorsogon ng pork budget insertions. Worse, inaprubahan mo ang budget insertion na may budget item na ang tawag on behalf of Bongo. May ganun bang legislation or budget? Garapalan na ang pork barrel ulit, saka ang horse trading? Chis Escudero, we will go down as the worst Senate President in history. At marami pa pong mga post si Jesus Palsis. Ito pa, medyo natameme si Chis pero nung makarecover na siya, ang palusot niya, bigla bumibisita lang daw siya yung mga staff ng BICAM at kinakamusta, wala naman daw masama doon. Among other things, even pati po yung partner nitong si Chis Escudero na si Miss Heart Evangelista ay parang napasaringan nitong si Atty. Jesus Palsis. Pero sa kanyang paniniwala, ang nag-cause talaga ng pagkapikon nitong si Chis Escudero ay yung kauna-unahan pong kumwestiyon sa legality ng donation na kanya pong nireceive. Ito po ay nagkakahalaga ng 30 million pesos na donation mula po kay Lawrence Lubiano, ang isang kontratista ng gobyerno na nakabase po sa Sorsogon Province. Sa paniniwala po ni Atty. Jesus Palsis, yun na talaga nag-trigger sa kanya. No, kasi dito, ito na ngayon yung mga samot-saring problemang kinakaharap ni Chis Escudero and maaaring naging cause din ng kanyang downfall as Senate President. Yung mga forthwith na yan, yung mga iba pang kritisismo niya, mukhang hindi naman talaga nag-trigger dito kay Chis Escudero. Sa tingin niyo po ba, tama ang ginawa ni Chis Escudero? Tama po ba na sampahan niya ng kasong disbarment itong si Atty. Jesus Palsis? Kasi sa paniniwala, syempre, ni Atty. Jesus Palsis, ine-exercise niya lamang yung kanyang political rights, particular, yung freedom of speech. Kasi hindi lang naman daw po siya nagsasalita bilang abogado, kung hindi nagsasalita din siya bilang isang Pilipino na apektado partikular ng mga korupsyon kaugnay po ng flood control projects.
sinasabi niya na nararanasan din daw po nila ang pagbaha at yung mga hindi magagandang epekto ng mga korupsyon, katiwalian na ito sa ating gobyerno. Panoorin po natin sa social media ang kanyang interview o ang interview po sa kanya ni Gretchen Ho dito po sa Morning Matters. Pakinggan po natin ang interview na ito. So we have on the show Attorney Jess Falsis himself. Good morning. Welcome to Morning Matters. Good morning, Ms. Gretchen. Good morning to everyone. Attorney, unang-una, how did you first learn about the complaint against you? Did you learn it before it was brought out to the public? Well, I learned it like everyone else, from media reports, like your station as well, but there were already feelers, or may mga nagsabi na sa akin na baka kakasuhan ako weeks ago pa. I thought it was going to be cyber libel, pero apparently ang pinili ni Senator Cheese ay disbarment, which is perplexing because if he says in... Bakit cyber libel? Ay bakit disbarment at hindi cyber libel? Kasi alam nyo mga tol, ito I'm not a lawyer, pero sa mga obserbasyon ko bilang isang criminologist and bilang tutok sa politika sa ngayon, may mga cases kasi talaga na kapag ka nagsampa ng cyber libel or libel, ang isang pribadong o yung isang public officer sa isang pribadong individual, most likely hindi po talaga yan nagtatagumpay. Lalong-lalo na kung ang basihan ay yung kanyang ini-exercise na political rights or freedom of speech or expression. Kaya napaka-strategic nitong ginawa actually nitong si Senator Chis Escudero na targetin yung profesyon ni Attorney Jesus Falsis. Medyo mabigat na laban po ito kay Attorney Jesus Falsis considering na mataas po kasi ang pamantayan talaga para po sa akto at pananalita ng isang abogado. Kung matatandaan po ninyo, si dating Attorney Toto Kausing at iba pang mga abogadong na disbar, laging yung kanilang mga sinabi, mga naging akto o naging dahilan para po sila matanggalan ng lisensya. We do not know dito sa case ni Attorney Jesus Falsis kasi pwedeng balansihin ngayon dito yung kanyang karapatan bilang Pilipino against doon sa kanyang profesyon bilang abogado. It's up to the Supreme Court now to determine kung siya po ba ay merong culpability dito po sa sinampang kaso o reklamo ni Senator Chis Escudero. Pero isa lang ang malinaw ngayon dito, mukhang gusto talagang patahimikin nitong si Chis Escudero ang partikular na kritiko niya na si Attorney Jesus Falsis. Kasi the moment na gumulong na po itong mga proseso, mukhang mahihirapan si Attorney Jesus Falsis na i-voice out pa yung kanyang personal na saloobin. Baka kasi, ito kasi ay confidential in nature, di ba? Baka sa hindi alam ng publiko, hindi na natin mababalitaan yan dahil confidentiality nung disbarment proceedings, baka utusan siya ng korte na wag ka nang magsalita muna bilang pagrespeto sa korte. Kaya sa punto na yon, baka doon panalo na kaagad itong si Chis Escudero Dahil the moment na nasa silence ang kritiko niya na si Attorney Jesus Falsis, ang laki po ang tulong nito sa kanyang imahe sa publiko. Dahil ang daming mga pagkakataon na itong si Attorney Jesus Falsis ang nagkokos ng ano yung appropriate word na gusto kong ilabas? Nagkokos ng curiosity sa publiko. Katulad po nung binanggit niyang paglabag sa Batas Pambansa bilang 881 or the Omnibus Election Code kung saan bawal ang pagtanggap ng isang taong gobyerno sa isang sino man, whether directly or indirectly ng donasyon, lalong-lalo na kung ito po ay may kinalaman o partisipasyon sa mga kontrata sa ating gobyerno. Kaya uulitin ko, mukhang napakagaling ng diskarte na ito ni Chis Escudero para patahimikin ang kanyang kritiko. Pero salamat naman at hindi po tayo abogado, kaya yung critics natin kay Chis Escudero na nakabase naman sa mga balita ay mananatili. Maliban na lamang kung ako po isampahan niya ng cyber libel, which I believe wala naman po akong libelous remarks na sinambit dito kay Chis Escudero. Pero pag tayo ginawa niya ng ganong diskarte, baka sumikat si Top 1. Baka sumikat tayo pagka pinatulan tayo ng Chis Escudero. Pero mukhang hindi naman dahil wala naman akong natatandaan talaga na libelous remarks laban dito kay Chis Escudero. Kung tinatawag natin siyang Mr. Portweed, ayun naman ay naging bansag na sa kanya at hindi lang naman po ako nagsalita ng bagay na yan. O tuloy po tayo sa pakikinig po dito. The complaint that may post are defamatory, dapat kinasuhan niya ako ng cyber libel din. Oo. Bakit kaya sa tingin niyo ito ang kanyang napili sa inyong hakaka po?
Well, because cyber libel is a higher standard of evidence, no? It's proof beyond reasonable doubt to convict me. And of course, sa fiscal pa lang, mataas na din yung standard ngayon. Hindi na tulad dati, it's a reasonable certainty of conviction. So, siguro duda siya na makakasuhan niya ako ng successful because no fiscal or no judge will agree with him that my posts are defamatory because, Ms. Gretchen, I haven't gotten the full copy of the complaint and technically a disbarment case is confidential. But I can only react to what the media has reported, no? So I'm not reacting to the disbarment case per se, no? But if based on the media reports that my words dun sa mga posts ko, for example, na worst Senate President, I believe mas maganda yung unang interview eh. Balikan na lang natin yan. May interview sa kanya sina Connie Season at Arnold Clavio eh, no? Ito gamitin natin ngayon dito. Bago yan. Alam ko pag direct to the point kasi ito, no? Dito tayo. Ito po, reaction. Ano ba ang reaction ninyo dito sa disbarment case laban sa inyo? Well, ako po hindi na po ako nagulat, no? Kasi meron na po akong mga nakuhang balita, mga kaibigan po natin nagsabi sa akin weeks ago na may mga nagpaplano pong mag-file ng cases sa akin. Akala ko lang po baka cyber libel ang ikakaso. Pero ayun pala, disbarment. And nasabi nyo nga po, technically dapat confidential ang disbarment cases. Even the mere filing is confidential. No? So when you publicize the filing, yung nagpa-publicize nito, liable yan for violating the rules of court. And based on the reports ng mga media po, no, kayo po, you can verify sa sarili nyo pong journalists or reporters, nagpakalat ng verified complaint. Yung nag-distribute ng complaint ay office ni Senator Chis Escudero. Okay. Pero sa inyo po, para lang din dun sa mga hindi familiar, no? Kasi ang disbarment case nag-uugat daw sa mga mapanirang mga sinasabi ninyo sa social media laban po kay dating SP Escudero. Pakikwento lamang saan ba, ano ba yung tingin yung galit ng kampo po ni Senator dating SP Escudero? Well, hindi ko pa po nakukuha yung complaint, no? So I'm also just basing it on media reports. Sa media reports, ang pinaka sinasabi po, yung tatlo, one, shameless, number two, bulok na keso, number three, worst Senate President in history. So, outside of my own case, no, outside of this disbarment case kung na-file na kasi nga, no, what I can say is, ang mga abogado, tao din kami, Ma'am Kobe tsaka Sir Igan, binigyan din kami. Yung family ko, for the information and for the information of Senator Chis, naundoy po kami. We had to evacuate during Ondoy. Nag-wait po ako personally and yung nanay ko through flood deep waters, mga 4.5 feet. Kasi nag-decide kami, mag-evacuate ba kami kasi baka umabot ng second floor or maiikot na ba kami sa bahay, etc. So, nag-evacuate kami. And we rushed out of the house, mga 4 feet na yung baha. So, personal issue itong flood control project. Personal issue itong pagbabaha. Like other Filipinos, hindi lang po ako. So, ang abogado po ba, kahit na nag-aral ka ng abogasya, pumasa ka ng bar exams, after po ba, hindi ka na ba tao? Hindi ka na ba binabaha? Hindi ka na ba pwedeng magsalita as a Filipino citizen, kahit abogado ka, na protected ka din naman. Ako po, protected ako ng Constitution because si Senator Chis is one of the highest officials of the land. Article 11, public office is public trust. So, yung mga words ko po na yun, kung totoo man na yun yung basis ng kanyang complaint, aren't those political opinions? Wala na po ba abogado? Balikan natin yung mga message para mas mabigyan tayo ng pag-alala sa mga pangyayari. Ito po yung mga mensahe ni Attorney Jesus Palsi sa kanyang Facebook page. Nabasa na natin to. Ang kapal ng mukha ni Chis Escudero. Oh, I'm sorry, hindi pa pala. No? Basahin ko. Ang kapal ng mukha ni Chis Escudero, napagalitan. Ang sarap basahin ito, mga tol. Basahin ko lang ang sarap basahin. Kasi pag sa akin ang galing to, baka ako naman ang i-demand. For the record, binabasa ko lang Lagyan natin ng feelings. Ang kapal ng mukha ni Chis Escudero, napagalitan ang House of Representatives for budget insertions and pork barrel, pero siya pala mismo. Hitik na hitik ang insertion. So, wag na natin lagyan ng feelings.
baka mapikon lalo si Chis Escudero. Kaya pala, many senators are salivating to join Chis majority bloc. O, yan ha. O, tapos, ito pa. Walang hiya ka, Chis Escudero. Hindi mo lang nilagyan ng 9.1 billion ang baluarte noong Sorgon ng pork budget insertions. Baluarte mong Sorgon. Nabasa na natin kanina to. Ulitin na rin natin. Worse, inaprubahan mo ang budget insertion na may budget item na ang tawag on behalf of Bongo. May ganun bang legislation or budget? Garapala na ang pork barrel. Ulit saka ang bone, ang horse trading. Chis Escudero, you will go down as the worst Senate President in history. Yan. Okay? Sino pa? Bilyonaryo News reports na napikon si Chis Escudero nung tinanong ng media sa press conference kanina tungkol sa 142 billion budget insertion niya. He was even caught fudging about the truth. Nung una, ang depensa ni Chis, hindi daw kay Speaker Martin siya bumisita nang pumunta siya sa House of Representatives. Ang pinuntahan niya, mga staff ng BICAM at ang lugar kung saan ginagawa yung bicameral conference. Nagtatrabaho lang daw. Pero both Politico.com and Billionario report that Chis Escudero was caught on CCTV on November 30, which was a holiday or Bonifacio Day. Medyo natameme si Chis pero nung naka-recover na siya, ang palusot niya bigla binibisita lang daw niya ang mga staff ng BICAM at kinakamusta. Wala naman daw masama doon. Pero ayun, hindi niya nauto ang media sa palusot niya dahil nireport pa din ng media na indeed holiday nga nung pumunta si Chis at sa House of Representatives. Huling-huli na ang bulok na keso. Kaya ang palusot na lang demolition job o paninira na lang daw yung mga kalaban niya. What's worse, though, is minaliit ni Chis yung issue. Bakit daw ba issue yung 142 billion insertions? Ang total na insertions 600 billion daw. Maliit lang daw ang 142 billion. 2% lang daw ng total budget. Ay wow, ang liit pala ng 142 billion. Sa bagay, kung sanay ka makakita ng malaking pera, maliliitan ka talaga sa 142 billion. Pero para sa mga ordinaryong tao, nakakalula o nakakaloka ang ganong halaga. O, binabasa ko lang ha, tuloy-tuloy po tayo sa pagbasa. Bulok na nga yung keso, out of touch pa. At least, united na ang House of Representatives and some senators to push for open BICAM or to stop budget insertions. Tingnan natin kung mapipigilan nila si Chis and Joel Villanueva lumamon ng ham, bacon, and lechon fork sa 2026 budget. O, tuloy-tuloy tayo sa pagbasa. Sinungaling si Chis Escudero. Conclusion ha. He really wanted to ensure his budget insertions remained intact. Third, the budget insertions are pork barrel for Chis Escudero. O, basta keso, madami talagang butas. Logic and palusot, butas-butas. Ano pa mga butas kay Chis Whiz? Oh, yan na. O, ito pa, huli ka Chis. Umaalingasaw na ang bulok mong keso. Ang pera ng taong bayan, ginagawa mong pork para sa mga malapit sa iyo. Hinamon ni BBM ang media at journalist na mag-investigate. Ayan, ikaw, Chis, unang nasampulan. Mainit na balita pa. Kakapublish lang ng Rappler. Thank you, Rappler. Yan ha. Naalala nyo yung press conference si Pangulong Bongbong Marcos? Wala na ba ang investigative journalism? Diba nag-comment si PBBM that time during the press conference nang ilahad niya yung mga top contractors and yung billions, 500 plus billions of flood control project funds. Pero mukhang nag-respond dito na maganda ang mainstream media. Kaliwat kanan ngayon yung mga investigative reports ng Billionario News Channel, ng ABS-CBN, GMA, TV5, ang ano yung isa? Rappler. At kaugnay po ng Rappler, for fairness, kasi sabi nung mga basher ko, ako raw ay tauhan ni Congressman Martin Romualdez. Ako daw po ay bayaran. Ako daw po ay ang amo ko, si Congressman Saldico at Congressman Martin Romualdez. Nakakatawa talaga itong mga basher na ito. Pero tingnan po natin ang investigative report ng Rappler. May sagot naman at paliwanag dito si Congressman Martin Romualdez in fairness. Pero magugulat din kayo sa investigative reports po na ito. Sa baluarte ni Martin Romualdez, tiba-tiba ang Sunwest Construction ni Zaldico. When I say tiba-tiba, I mean billions of pesos. Ako po si Dwight De Leon ng Rappler. I know sawa na siguro kayo sa akin kakabalita tungkol sa mga negosyo ni Zaldico, but still, himayin natin.
SunWest, if you will recall, is the super contractor na umabot sa hindi bababa sa 38 billion pesos ang napanalunang DPWH projects in the last decade. And sa Bicol pa lang yun ha. Pero that's not all. It has found good fortune in other regions, including Eastern Visayas. We crunched the numbers, 6.1 billion pesos in public works projects, all in Leyte province. More specifically, all 24 SunWest contracts sa isang distrito lang. And you got it right, kay dating Speaker Martin Romualdez. Yan ha. Aabangan natin yan sa napipintong pagharap nito pong si Speaker Martin Romualdez diyan po sa Senado. Kasi susulat ang chairman ng Blue Ribbon Committee as a form of parliamentary courtesy sa leadership po ng House ngayon na si Speaker Faustino D. Dahil ina-afford po nila yung kortesiya na yan, hindi po sa tao kung hindi sa institusyon. At ayon po, dito po sa balita, iimbitahan ito pong si Congressman Saldico, which is hindi na kongresista, kaya direktang imbitasyon ang ipapadala sa kanya. Pero yung kay Congressman Martin Romualdez ay ipapadaan sa House leadership. Pagkatapos sa pagdinig ng Senado kaugnay sa flood control scam, si dating Speaker Martin Romualdez at ang nagbitiw na kongresistang si Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, mapapaharap naman kaya nila sa Senate hearing sina Romualdez at Co. Depende pa yan, Jiggy, kung haharap sila. Pero sa ngayon, nagdesisyon na sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Senate President Pro Tempore Ping Lacson, na padalhan na nga ng imbitasyon si dating Congressman Zaldico, gayon din si Congressman Martin Romualdez. Yan ay para daw basagin yung maling pananaw na nagsasabi na may pinoprotektahan ang Senate Blue Ribbon Committee sa isinasagawa nitong pagdinig kaugnay nga sa mga anomalya sa flood control project. So, Jiggy, ano bang mangyayari dyan? Basically, ang explanation dyan ni Senator Ping Lacson, ipapadala yung invitation para kay Zaldico sa address o sa kanyang bahay. And then dahil nga doon sa mga recent reports na siya ay abroad, malamang naman daw ay malabo siyang makarating. So pag hindi siya makarating doon sa hearing ng Senado kung saan siya invited, siya ay padadalhan na ng sapina. So just in case hindi pa rin siya dumalo, i-issuehan na siya ng show cause order kung saan kailangan siyang magpaliwanag. At kung hindi makontento ang Senado sa paliwanag nga nito ni Zaldico kung bakit siya uma-absent o absent sa mga pagdinig ng Senado, at saka na siya ipapakontempt at saka rin mag-i-issue ng warrant of arrest ang Senado. So paano naman yung kay Congressman Martin Romualdez? Ang sinabi ni Senator Lacson, ipapadaan yan, yung kanyang invitation kay Speaker Bogie D bilang pagkilala na rin at respeto nga sa interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara. At Mean, kailan... Yan aabangan po natin yan kasi unang-una may lumabas na pong investigative reports na ganito at although sinagot ito ni Speaker Martin Romualdez na walang anumang irregularidad dyan, pero syempre malamang sa malamang matatanong pa rin po yan sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pakinggan po natin patuloy ang mga impormasyon dito. If you look at this chart, it's been winning hundreds of millions of pesos in contracts already during the Duterte administration. At the time, kongresista na si Co, House Majority Leader na si Romualdez. Pero look, mula nang maging House Speaker si Romualdez at Chairman ng Makapangyarihang Appropriations Committee si Co noong 2022, grabe, ang itinalon ng halaga ng mga kontratang napanalunan ng SunWest sa Leyte. Where are these projects located? 1 dosena sa Tanawan, 5 sa Tacloban, 3 sa Alang-alang, 2 sa Palo, at 2 rin sa Tolosa. Lahat yan, sakop ng distrito ni Romualdez. Nearly all of these projects are related to flood control as well. Construction of causeways, storm surge protection structures, at iba pa. On paper, it makes sense because Leyte, more than a decade after Super Typhoon Yolanda, is still haunted by the trauma of that catastrophe. Pero base sa tracker from the DPWH website, yung 3 of the biggest flood control projects awarded to SunWest na nagkakahalaga between 500 million pesos and 1.2 billion pesos each, na-miss na yung completion deadline. They were supposed to be finished between November 2024 and August 2025. Pero around 24% to 77% completed pa lang ang mga ito. Yung ilang mga residente though, hindi masaya sa proyekto. Here's more from Rappler's Eastern Visayas correspondent Jasmine Bonifacio. Hi, Dwight! Sa Tacloban na nanawagan ng investigasyon ang ilang mga advocacy group sa SunWest dahil sa causeway. Wala raw public consultation na nagaganap at nangangamba sila sa maaaring maging pinsala ng proyekto sa kalikasan. Madumi na raw ang tubig dahil sa mountain soil na nilalagay sa dagat.
mas umuunti na rin daw ang mga nahuhuling mga isda. Hiningi namin ang panig ni Co at ng SunWest pero hindi pa rin sila sumasagot. Sabi naman ni Romualdez sa Rappler, wala siyang papel sa pagpili ng contractor ng mga proyekto sa distrito kundi DPWH. Hindi lang daw SunWest ang may proyekto sa kanyang distrito, yung Tidal Embankment Project daw na conceptualize sa ilalim pa ng Aquino administration. Wala raw bahid ng politika ang mga proyekto. Naging priority lamang daw ang kanyang sinasakupan dahil ito ang ground zero ng Yolanda. Ang garantiya ni Romualdez, wala raw ghost o substandard project sa kanyang distrito. For the record, simula pa lang ng taon, ibinalita na natin. Ayan, in fairness naman kay Speaker Martin Romualdez, o former speaker, yan ang claim niya. Kaya kung merong mga akusasyon laban sa kanya na merong hindi magandang nangyari dyan, ilabas na lamang nila sa publiko o kaya sa Blue Ribbon Committee o sa anumang forum para akusahan itong si Martin Romualdez. Kaya nga ang challenge natin, particular kay Senador Dante Marcoleta, total, siya yung nagdala doon sa witness accusing Martin Romualdez na tumatanggap ng komisyon, with other evidence, papuntahin na nila sa mga appropriate authorities po natin para once and for all, masampahan na ng kaso si Congressman Martin Romualdez. Kasi para sa atin, naghahanap tayo ng katotohanan dito eh. Kung ang katotohanan ay sinasabi nilang yun ba yung naratibo nila, di so be it, kondenahin natin si Congressman Martin Romualdez. Pero kung wala silang ebidensya, yan ay malinaw na pamumutility ka lamang at tawag nga dyan ni Congressman Romualdez, DDS script. Balik po tayo dito kay Atty. Jesus Palsis. Pwede magsabi, this is the worst president in history. Hindi pa Senate President ha. Worst Vice President, worst Speaker. Baka gusto niyang marinig, sabihin ko, Martin Romualdez is the worst Speaker in history. Pag sinabi ko ba yun, matutuwa siya. So hindi ko na ba pwedeng sabihin, on the other hand, worst Senate President in history? Because we have to compare. Bakit siya yung nasabi kong worst Senate President? Sino may mga Senate Presidents before? Mga kapita-pitagan, no? Kahit na may issues yung iba, ang pinaka may issue na dyan, Senator Si Atty. Reyes Del Rosario, tulungan natin ipasubscribe natin yung kanyang channel. Now, paki-subscribe nyo. At sana mag-live ka, Atty. Sa YouTube channel para dumadami yung mga nakukunan po natin ng impormasyon. Kasi ang daming mga vlogger ngayon na sa totoo lang, nakakapagbigay po sila ng kasiyahan sa ating mga manonood. Pero ako in particular, hangad ko impormasyon no? Kasi marami namang kaparaanan na pwedeng maging masaya ka. Kasama mo lamang ang pamilya mo, masaya ka na, di ba? Kaya ang hangad ko talaga, yung mga matututo ako, once and for all. Ayan, please subscribe, Atty. Reyes Del Rosario, nagkamali ako ng basa. Dito tayo ipin lang natin. Ayan, please subscribe, para maka-encourage tayo ng yung matututo tayo mga tol, no? Dapat ganun tayo Salamat Atty. Reyes Del Rosario at tuloy tayo sa pakikinig dito kay Atty. Jesus Palsis. Juan Ponce Enrile na naging Senate President before. But before Senator Juan Ponce Enrile, wala namang... Anytime attorney, pagka gusto mong magkwentuhan tayo ulit, o gusto mo, ikaw ang mag-live, ako bibisita sa iyo, attorney, para mas makatulong sa channel mo, no? I believe ang pagla-live sa YouTube, singit lang natin to mga tol, kasi ini-encourage ko talaga mag-live streaming sa YouTube ito si attorney Ang pagla-live sa YouTube, kailangan 24 hours at least. Halimbawa, iti-trigger mo ngayon, attorney. After 24 hours, saka ka palang makakapag-live. Kaya kung gusto mo mag-live tomorrow, dapat i-trigger mo na ngayon. Ganun na lang. Ako na bubisita muna sa channel mo. Tapos, invite natin yung mga viewers. Doon na tayo magkwentuhan. Ako na aakyat sa'yo. Tapos, every now and then siguro, palitan na lang tayo. O, yan salamat. Salamat po. Tuloy po tayo dito. Senate President, masyado na nai-issue. Even Senator Enrile, when he was the Senate President, walang issue sa pag-handle niya ng corona impeachment trial. Even yung mga kalaban ng mga... Nakikita niyo yung point dito ni Atty. Jesus Palsis, mga tol. Dito nakikita ko na itong tao na ito mukhang para sa bayan. No? Mukha kasi di ko naman siya kilala personally talaga. No? Para sa bayan yung kanyang narrative na ipinapahayag dito sa atin. Kaya suportahan din natin yung mga ganitong uri ng tao. No? Bagamat kaiba natin sa paniniwalang politikal,
like Attorney Reyes del Rosario, kakamping, very obvious naman sa kanyang mga pahayag before, and admitted naman talaga siya na yun ang kulay niya sa politika. Pero regardless of our political colors, kapag may matututunan tayo, panoorin natin. Ang mga ibang kulay na pinapanood ko, sa totoo lang at binabasa ko, napakarami. Actually, mas marami pa nga akong pinupuntahan na ibang kulay kaysa sa kapwa ko PBBM supporter vloggers Bakit? Kasi ganito yun Ayokong mag-stay sa comfort zone ko, no? In every battle, dapat alam mo kung ano yung galaw ng paligid mo. Kung doon ka lang sa comfort zone mo, tapos makikipaglaban ka, mabubulaga ka sa action ng kalaban mo, patay ka. Hindi strategic yung ganong diskarte. Ang mga kapwa natin PBBM vloggers, syempre, with due respect sa kanila, yung mga sinasabi nila, alam na rin natin no? Kaya ako naghahanap ako ng ibang ideas. Tapos ibabangga natin sa ideas natin and nakikita nyo naman, pag tayo nag-uusap-usap dito, bigla na lang pumapasok sa isipan natin, sineshare natin kahit iba ang kulay. Pero I suggest, wag kayong manonood sa mga DD sheets. Wag kayong manonood sa mga DD sheets. Bakit? Wala kayong matututunan. Kanina lamang, may nakita ko, isingit natin ito, naalala ko lang kanina ko ba nakita yon? Juan Sandugo. Ito mahilig sa chismoso si Juan Sandugo tingnan natin kung ini-re-upload niya yung video ng mga nag-aaway-away na DD sheets. Ito. Dumating na. Nakikita ninyo, napaka-unruly kasi nitong mga DD sheets. No? Nasa ibang bansa silang gulo-gulo nila. Away-away sila dyan. Yung Tio Moreno, nakikipag-away. Eto, away nila Kung sabihin mo na, hindi ko lang ako yung aalis. Kasi siya lumapit sa akin. Nilapitan niya ako. Mapapadali siya sa pulis to. Mga turista kayo dito, dapat nire-respeto niya mga taong nandito. Kaya wag kayong manonood sa mga DD sheets. Wala kayong matututunan dyan. Puro mura. Kaya ako nakakapagsalita dito ng mga tanga, bobo, siraulo. Alam niyo yung BTSTM? Bobo, tanga, siraulo, tambaloslos at masokista. Kasi babatuhan nila ako. Sabi nila sa akin, tanga daw ako. Common sense naman yun. Pag nanonood ka sa tanga, mas tanga ka dun sa pinapanood mo. Pag nanonood ka sa bobo, mas mabobobo ka. Bobo nga papanoorin mo pa. 'Di ba? Tapos sasabihan nila ako, tambaloslos daw ako. Paano ako naging tambaloslos? Umalis nga ako sa gobyerno. Ayoko na sa gobyerno. Tapos sasabihin nila, gustong-gusto ko daw, sinasaktan ko yung sarili ko, binabasa ko para yung mga mensahe nila. Hindi yun pagsasakit sa sarili ko. Kasi kung nananakit ako sa sarili ko, hindi ko babasahin yung mga komentaryo nila, hindi naman masakit pakinggan yun. Masasaktan niya ako pag yung kapwa ko PBBM supporter ang nagsasalita ng against sa akin Yun ang nakakasakit, kaya tinatanggal ko na lang kasi hindi ako masokista. Alam niyo yung masokista, mga tol, naisingit ko lang ito. Ito yung mga gustong-gustong sinasaktan ng kanilang mga sarili, no? At BTSTM, ano pa ba yung isa? Bobo, tanga, siraulo, masakwista, tambaloslos. Nasabi ko na siguro, balik na nga lang tayo dito sa topic natin. Balik na tayo rito, kaya Attorney Jesus Palsis. Pakinggan natin patuloy. Kritiko niya, agreed na he had the gravitas, he had the intelligence in terms of handling as the presiding officer of the impeachment trial. Ang naging issue lang ni Senator Enrile is personally na-involved siya sa pork barrel scam. Pero si Senator Cheese kasi as Senate President, documented, hindi naman ako yung nagbabalita, hindi naman ako yung nag-accuse, na meron siyang mga budget insertion amounting to 142 billion on behalf of other senators and himself. 9 billion of the budget insertions went to Sorsogon. So, tama naman yun, hindi naman siya nagbabalita. Kaso lang, sa pagkakaalam ko, si Attorney Reyes nga nandyan, di ba? Kapag may mga libelous remarks, although balita yan, may mga libelous remarks tapos nagbigay ka ng extra comment, I believe, i-correct ako ni Attorney Reyes kung mali ako, pwede kang maging liable. Kaya nga pagka mga libelous yung pinag-uusapan at yung mga post, ilalike ko lang yan, okay, i-share ko, safe yun Pero di na ako magpa-further comments doon. Kasi baka madamay ako. At tingin ko naman, hindi naman siguro yun na magiging way. At ganoon nga ang ginawa ni Chis Escudero kasi napakinggan nga natin si Attorney Jesus Palsis
mukhang mahihirapan talaga na i-prove yun dahil yung quantum of proof sa criminal case ay napakataas. Pero dito siya tinira sa isang administrative matter kung saan maaapektuhan ang kanyang profesyon bilang abogado. Mas mababa kasi ang pamantayan dito. Lalong-lalo na ang magde-decide yan, syempre, Korte Suprema kaagad. Hindi yan i-decide ng lower court na pwede ka mag-apila sa trial sa appellate court tapos dumating sa kadulunduluhan na Supreme Court. Dito, pag nag-decide ang Supreme Court, ang tanging pag-asa mo na lamang base sa mga napanood at nababasa ko ay motion for reconsideration. And most likely, bibihirang-bibihira ang nagtatagumpay sa motion for reconsideration kapag sa Korte Suprema na ang pinag-uusapan. Kaya good luck kay Attorney Jesus Palsis. At kung sa tingin ninyo, tama po kayo, pagpatuloy nyo lamang po yan. Sana hindi maapektuhan ng disbarment case na yan ang inyong mga pagpapahayag ng saloobin sa harapan ng publiko. Kasi sa totoo lang, kahit kaiba po natin sa paniniwalang politikal, inuulit ko, itong si Attorney Jesus Palsis, marami po tayong napupulot ng mga impormasyon din sa kanya, no? Lalong-lalo na yung mga pang-aasar niya sa mga DD sheets. Ang lakas mangasar dito sa DD sheets eh. Napakalakas yung mangasar sa DD sheets. Hanggang dito na lamang mga tol. Shout out time tayo bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, no? Salamat at umabot pa rin tayo ng 1,000 plus combined from Facebook and YouTube. Hindi talaga sanay ang ating mga manonood sa ganitong oras. Pero ganun pa man, kung kinilikbait ko siguro yung title natin, baka mas marami nanood sa atin. Pero hanggang ganun lang talaga eh. Ayaw naman natin magsinungaling sa ating programa. At katulad kahapon, hindi naman clickbait yung ginawa ko eh. Umabot ng almost 11,000 yung manonood natin. Totoo naman kasi, nabalita talaga. Chis Escudero may papasabugin. Pero yung pasabog niya, hintuturo pala patungo kay speaker or former speaker, Congressman now na si Martin Romualdez. Shout out sa lahat po ng ating mga manonood. I-customize ko lang muna, no? Gawin nating 60 seconds yung YouTube para hindi po tayo maghabol sa pagbabasa ng inyong mga komentaryo. At kay Tol Antonio Rafael Paragas, shoutout sa iyo Tol. Angel Bert Balagtas, si Marikit, Janet Ladra, Hawkage Moves, Nognog. Ayokong basahin yung apelyido mo kahit paano, tinuturing kong kaibigan sa social media alam mo na, si Lisa Ruiz, yan, Lilibet Carino, Tessie Lumibaw, yan. Hindi vlogger po si Attorney Jesus Palsis. Hindi siya Victor. No, siya po ay vlogger, nagsusulat. Wala po siyang mga vlogs eh. Hindi ko alam kung meron siyang mga video na ginagawa. Pero dadami ang views niya sa Facebook. Mas marami magbabasa. Siyempre kasi mas makikilala siya. Biruin mo, senator, pinatulan siya. Former Senate President. Sasaros, paki-subscribe nyo po si Attorney Reyes Del Rosario, mga tol. Mami Best Friend, Lovely Chima, kaya All East Farm, Maylin Rosalia Segundo, Melanio Maghirang, Gina Bolesa, Mary Cachola. Hindi ako mapakali. Marang may kulang ako kanina sa BTSTM eh. Bobo, Tanga, Siraulo. Hindi ko na ipaliwanag kung ano yung Siraulo. Di bale? Simple lang naman ang Siraulo, ipaliwanag na natin. Pag nanonood ka sa tinatawag mong Siraulo, masiraulo ka. Ganun lang naman yun. Noemi Manalo, Benjamin Sarmiento, Delta Games, Natsu, kay Mary Grace Jagodilla, Gabrey, Corazon Duyugan, Beverly Wagan, Santiago Calud, Walier Gabo, Michael Pangan, Jesusa Lourdes Almeda, yan, si Jose Bernal, shoutout po, Mami Best Friend, Melinda Sarmiento, kay Mami and Jacob TV, Nognog, Maylin Rosalia Segundo, Mabuting Dragon. Meron bang masamang dragon? Sa laman ng manifestation ni Cheese kahapon, hindi niya napapansin na may pang-anim na rin siya sa mga akusasyon sa kanya. Bottom line lang bakit ako lang? Madami kami. Parang inaamin niya nga Ay, malay ko. Hintuturo, 4 na daliri nakaturo din sa kanya. Hindi, yung isa nakatagilid o kaya nakaharap 3 lang talaga yung tumuturo pabalik Janet Encaja, Jessie, JLP Almeda, Mami Best Friend, Tito Waldo, kaya Del RG Banaba, sa lahat po ng ating mga manunood. Maraming salamat po may humabol pa. Sino to? Si
Lods, bakit wala ka moderator? Tinanggal ko. Nagkakatampuhan eh. Pagka hindi mo nabigyan yung isang moderator, magtatampo. Dati kasi lahat halos meron eh. Tapos pag may nakakaligtaan ako, nagkakatampuhan. Sabi ko, tanggalin na lahat yan. Wala nang moderator. Ha? Sino pa? Teka lang, dumami bigla ang komento. Yan, JLP Almeda, Jesse, Mami Best Friend, Tito Waldo, Del RG Banaba, Nognog, Mami and Jacob TV, Melinda Sarmiento, June Castro, Macwan, Rowena Sugui, Maring Milet Oha, Dib Bishero, Lourdes Perlas, Antonio Marcos, All East Farm, Ronnie Castro, Anabella Atienza, Mami Best Friend at sa lahat po ng ating mga manonood, maraming salamat po. Lagi po nating tandaan, para Quezon, shout out. Kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. May humabol pa. Si Isagani Rosales. Yan. Si Nognog Libaya. Ikaw talaga, gulo mo eh. Nababasa ko tuloy eh. June Castro, si Marikit. Hanggang dito na lamang. Bye for now mga tol.